Mula pa sa simula, malinaw na ang babala ay hindi basta paalala, kundi isang seryosong panawagan sa mga taga-subaybay na maging handa sa lalim at tindi ng mga pangyayaring darating. Kaya nagsimula ang kwento, tinanggap ang mga taga-suporta na parang pamilya at pinaalalahanan sila na ang mga susunod na eksena sa kwento ni Tanggol ay hindi para sa mahina ang loob. Sa likod ng mga salita, unti-unting lumitaw ang tensyon na matagal nang bumabalot sa isip ni Victorino. Sa bawat hakbang ni Pungay ay nakikita niya ang mga anino ng hinala. Ramdam niyang may mas malalim na dahilan sa kanyang palihim at nagmamadaling kilos. Para kay Victorino, hindi lamang ito personal na pagdududa, kundi tungkulin na hindi niya maaaring ipagsawalang bahala. Naniniwala siyang bawat segundo ng kapabayaan ay maaaring magbunga ng kapahamakan. Matatag ang kanyang pasya, kaya sinundan niya si Pungay kahit nangangahulugan ito ng pagpasok sa mga eskinita na puno ng panganib at hindi pamilyar na landas. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong, hanggang saan siya handang isugal ang buhay upang patunayan ang kanyang hinala. Bawat hakbang ay may kasamang takot, ngunit mas malakas ang kanyang paninindigan, hindi siya uurong. Sa wakas, narating ni Pungay ang kinaroroonan ni Tanggol. Sa sandaling iyon, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Victorino. Alam niya, narito ang lalaking matagal na niyang hinahanap, ang paulit-ulit na nakalulusot sa mata ng batas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawagan si Hector sa presinto. Mariin at malinaw ang kanyang tinig, humihingi ng karagdagang puwersa. Para kay Victorino, ito na ang pagkakataon. Hindi niya hahayaang muling makatakas si Tanggol, ni magbigay pa ng lakas sa mga kriminal dahil sa nakaraang pagkakamali. Ngunit hindi bulag si Pungay. Ramdam niya ang presensya ni Victorino. Parang aninong hindi niya matakasan. Sa bawat paglingon, naghalo ang takot at galit sa kanyang dibdib. Alam niya, isang maling hakbang ay sapat na. At hindi lamang siya ang malalagay sa panganib, kundi pati si Tanggol, ang lalaking pilit niyang pinoprotektahan. Walang pag-aalinlangan, binalaan ni Pungay si Tanggol. Sa iglap na iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng hindi mabigkas na takot at agarang pag-unawa na kailangan nilang umalis kaagad. Habang mabilis silang tumatakas, ramdam ni Tanggol ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito ang unang beses na siya'y tumatakbo, ngunit bawat habulan ay parang muling pagbukas ng lumang sugat. Puno ang kanyang isip ng takot na muling makorner, galit sa sistemang patuloy na sumusubok na durugin siya, at naglalagablab na pagnanais na mabuhay para sa mga umaasa sa kanya. Sa likod ng kanyang matapang na tindig ay isang pagod na tao na ayaw nang tumakbo ngunit napipilitang lumaban. Sa mga lansangan, nakita ni Pungay at Tanggol ang mga ilaw at tunog ng mga sasakyang pulis na walang tigil na humahabol sa kanila. Bawat ikot ng gulong ay hudyat ng nalalapit na panganib. Samantala, mariing inutusan ni Victorino ang kanyang mga tauhan, harangan ang lahat ng posibleng daan. Para sa kanya, hindi sapat ang habulan. Kailangan niyang siguraduhin na wala ng tsansa ang grupo ni Tanggol na makatakas. Habang unti-unting nagsasara ang mga landas, ramdam ni Tanggol na lumiliit ang kanyang mundo. Bawat katahimikan ay mas mabigat kaysa putok ng baril. Puno ang kanyang isip ng mga mukha ng mga taong ipinaglaban niya at ng mga sakripisyong kanyang ginawa. Sa kanyang tabi, pilit na pinipigil ni Pungay ang takot at nananatiling matatag. Alam niya, anumang mangyari, kailangan niyang manatiling malakas sapagkat kahit kaunting kahinaan ay maaaring magdala ng pagkatalo. Sa wakas, tuluyang na-corner ang grupo ni Tanggol. Sa sandaling iyon, nagsama-sama ang matagal ng naipong tensyon, galit at takot. Nakatayo si Victorino ng mariin, pasa ng bigat ng batas. Nasa gitna si Tanggol, handang harapin ang anumang kahihinatnan. At si Pungay ay nakamasid, nakatutok ang mga mata sa bawat galaw ng pulisya.
Malinaw sa eksenang ito, hindi na ito karaniwang habulan, kundi isang banggaan na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Ito'y sagupaan ng tiwala at takot, tapang, at batas, laban sa isang lalaking walang tigil na hinahabol ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, bawat desisyon ay may kapangyarihang tuluyang baguhin ang mga buhay. At lalo pang bumigat ang tensyon, naghihintay ng pagsabog na mag-iiwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Nakatuon ang buong puwersa ng pulisya sa sasakyan ni Tanggol at Ramon, habang ang malamig na hangin ng gabi ay nagdadala ng masamang hudyat. Sa loob ng sasakyan, ramdam ni Tanggol ang bigat ng bawat segundo. Ang tunog ng sirena ay parang maso, paulit-ulit na tumatama sa kanyang sentido. Mariing hawak ni Ramon ang manibela, pilit na nananatiling kalmado, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang takot at determinasyon. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Alam nila, hindi na ito karaniwang habulan, kundi laban para sa kanilang kinabukasan at para sa katotohanan. Ang katotohanang matagal nang pinipigil ng makapangyarihan. Sa isang iglap, pinasabog ni Bulldog ang kalsada. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging pagsabog, yumanig ang paligid. Nilamon ng apoy ang semento at nagkalat ang mga debris. Ang pagsabog na iyon ang naging pansamantalang panangga ni Tanggol at Ramon. Nagbigay ng pagkakataon upang makatakas. Ngunit kapalit nito, sumiklab ang matinding barilan. Walang pag-aalinlangan na gumanti ng putok ang grupo ni Tanggol at nagpakawala ng ulan ng bala ang pulisya. Hindi na mahalaga kung kaninong bala ang tumama. Sa madidilim na eskinita ay umalingaw-ngaw ang mga yapak, ang hingal ng mga lalaking tumatakbo, at ang hangin ay napuno ng amoy ng pulbura. Tumakbo si Tanggol at ang kanyang mga kasama, kumakapit sa huling hibla ng lakas. Sa bawat hakbang, pumabalik sa kanyang isip ang alaala ng nadungisang pangalan, maling paratang, at galit na hindi niya maipahayag sapagkat ang tanging layunin ay mabuhay. Mabilis ang habol ng pulisya, ngunit tila may sariling ritmo ang kapalaran. Paulit-ulit na lumilihis ang mga bala, na para bang may mas dakilang misyon na naghihintay sa unahan. Sa gitna ng kaguluhan, naglalagablab ang puot ni Hector. Ang tanging layunin niya ay mahuli si Tanggol, hindi lamang para sa hustisya, kundi upang patunayan kay Miguelito na siya ang pinakakarapat-dapat. Malinaw ang pangarap ni Hector, kapag nahuli niya si Tanggol, agad niyang aalisin si Rigor at itatatag ang sarili bilang hepe ng Quiapo. Ngunit habang lumalalim ang habulan, lalo ring gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Paano kung mabigo siya? Paano kung si Tanggol ang bumaligtad at siya mismo ang masaktan? Bawat utos na kanyang ibinibigay sa radyo ay puno ng desperasyon ng isang taong handang isugal ang lahat para sa ambisyon. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, mabigat ang bawat hakbang ni Martes sa San Dimas. Wala siyang dalang sandata, kundi katotohanan at konsensya, mga pasaning matagal nang gumugulo sa kanyang kaluluwa. Hinanap niya si Santino ng personal, upang ipaliwanag na hindi si Tanggol ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Puno ng luha at pagsisisi ang kanyang mga mata, at bawat salita ay may bigat ng matagal nang nakatagong mga lihim. Sarado ang puso ni Santino. Sa sandaling nakita niya si Martes sa San Dimas, muling bumukas ang sugat ng kanyang pagkawala. Puno ng galit ang kanyang tinig. Mariin niyang idineklara na ayaw na niyang makarinig ng anumang kwento, sapagkat sa kanyang paniniwala, si Tanggol ang pumatay sa kanyang pamilya. Para kay Santino, malinaw ang mundo, nahahati sa tama at mali. At sa kanyang isip, nakatatak na si Tanggol bilang kriminal. Bawat salita ni Martesa ay parang asin na muling nagpasakit sa kanyang sugat. Habang nagbabanggaan ang personal na trahedya at ambisyon, umalingaw-ngaw ang mga lansangan sa malalaking protesta laban sa mga pinuno sa munisipyo. Ang mga sigaw ng tao ay nag-echo sa mga kalye, puno ng galit, takot, at pag-asa para sa pagbabago.
Ang mga placard ay may mga salitang naglalagablab at ang mga mukha ay bakas ng pagod sa paulit-ulit na pang-aabuso ng kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, naging malinaw ang pakikibaka ni Tanggol, Ramon, Hector, Martesa Sandimas at Santino ay hindi lamang personal na tunggalian, kundi refleksyon ng mas malaking digmaan, katotohanan laban sa kasinungalingan, hustisya laban sa kasakiman. Bawat putok ng baril, bawat sigaw ng ama, bawat sigaw ng tao ay lalong nagpalala ng tensyon. At bawat katahimikan sa pagitan ng sagupaan ay mas mabigat kaysa ingay ng labanan. Sa pagtatapos ng gabi, walang malinaw na nagwagi. Ang tanging katiyakan, lalalim pa ang mga sugat, at ang mga darating na araw ay magdadala ng mas mapanganib na mga desisyon. Sa buong lungsod, patuloy ang mga protesta laban sa mga pinuno ng munisipyo. Bawat sandali, lalong lumalakas ang mga sigaw ng galit at pangamba. Ang mga lansangan ay napuno ng mga tinig na umaalingaw-ngaw, mga placard na nanginginig sa mga kamay, at mga matang naglalagablab sa pagnanais ng pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam ni Jackie ang bigat ng sitwasyon. Para sa kanya, hindi lamang ito usaping politikal, kundi banta na maaaring burahin ang lahat ng pinaghirapan nila ni Roberto. Sa tinig na puno ng takot at pangamba, nilapitan niya si Roberto, sinabing, kailangang mapatigil ang mga nagpoprotesta kung hindi sasabog ang sitwasyon at mawawala ang kanilang kontrol. Para kay Jackie, bawat sigaw ay parang maso na tumatama sa kanyang konsensya, sapagkat alam niya, isang maling hakbang ay maaaring magdala ng pagbagsak at pagkakakulong. Samantala, hinarang ng mga nagpoprotesta ang konvoy ni Miguelito. Ang malalakas na busina, ang nagtipong tao, at ang matatalim na titig ay lalo pang nagpasiklab ng kanyang galit. Sa loob ng sasakyan, nanginginig ang kanyang mga binti, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit nang buksan niya ang bintana at marinig ang mga sigaw, hindi niya napigilan. Tinawag niyang hampas lupa ang isa sa mga nagpoprotesta. Ang mga salita ay parang apoy sa tuyong damo, lalo pang nagpasiklab ng galit ng tao. Habang dahan-dahang umaalis ang konvoy, lalong kumulo ang dugo ni Miguelito. Pagdating sa City Hall, hindi pa rin siya nakahinga ng maluwag. Sinalubong siya ng kanyang abogado, isang masamang hudyat ng mas malalim na kaguluhan. Sa malamig at mabigat na tinig, ipinaliwanag ng abogado na matibay ang kanilang kaso, lalo na sa apela para sa muling pagbibilang ng boto. Ngunit may mga banayad na detalye na maaaring magpahina sa kanilang posisyon. Para kay Miguelito, bawat salita ay parang punyal na dahan-dahang tumatama sa kanyang dibdib. Ang katiyakang inaasahan niya ay naging matinding takot at galit. Ramdam niyang ang kapangyarihang akala niyang hawak na hawak ay maaaring mawala anumang oras. Naglalagablab ang kanyang mga mata. Mariing nakuyom ang kamao sa gisag ng isang taong tumatangging sumuko kahit ang buong mundo ay laban sa kanya. Sa sitwasyong ito, lubos na natakot si Jackie. Bawat balita ay lalo pang nagdagdag ng pangamba. Ramdam niya na anumang oras ay maaari silang mapatalsik sa kapangyarihan. At ang mga pader ng munisipyo na minsang sagisag ng lakas ay maaaring maging kanilang kulungan. Puno ng mga tanong ang kanyang isip at bawat katahimikan ay lalong bumigat sa kanyang dibdib. Nilapitan niya si Roberto, naghahanap ng lakas at katiyakan. Ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang takot na pilit niyang itinatago. Si Roberto gayunman ay nanatiling matatag. Sa kabila ng tensyon at banta ng pagkatalo, malinaw ang kanyang isip. Hindi niya basta bibitawan ang kapangyarihan. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi lamang pribilehiyo, kundi sandata upang hadlangan ang pag-angat ni Tanggol. Sa pagbanggit ng pangalan ni Tanggol, lalo pang tumindi ang kanyang paninindigan. Handa siyang gawin ang lahat, kahit mga hakbang na maaaring magdala ng panganib, para lamang matiyak na hindi makakaupo si Tanggol.
Bawat salita niya ay puno ng galit at determinasyon. At sa likod ng kanyang matatag na anyo ay isang desperadong taong kumakapit sa kapangyarihan bilang huling kanlungan ng kanyang pagkatao. Lalong tumindi ang tensyon sa mga lansangan at sa munisipyo. Bawat tauhan ay nakikipaglaban sa sariling digmaan. Takot, ambisyon, dangal, at pakikibaka para mabuhay. Si Jackie ay nilamon ng takot at pagsisisi. Si Miguelito ay pinapatakbo ng galit at pangamba na mawala ng kapangyarihan. Si Roberto ay ginugulo ng ambisyon at ng matinding puot kay Tanggol. Sa gitna ng mga sigaw, katahimikan, at matatalim na titig, naging malinaw. Ang kanilang susunod na mga hakbang ay magtatakda hindi lamang ng kanilang kapalaran, kundi ng kapalaran ng buong lungsod. Habang walang tigil ang sigaw ng tao para sa hustisya at pagbabago, nanatiling nakabitin ang tanong, sino ang tunay na magtatagumpay sa digmaan ng kapangyarihan, takot at konsensya? Lalong tumindi ang mga pangyayari, bawat sandali ay lalong nagpalalim ng sugat ng tunggalian, nang walang katiyakan kung saan o paano ito magtatapos. Ang tanging malinaw, hindi pa tapos ang laban, at bawat desisyon ay may kapalit na hindi na mababawi. Mula sa sandaling nabuo ang hinala ni Lieutenant Hector Victorino kay Pungay, hindi na siya binigyan ng kanyang konsensya ng kapahingahan. Para sa kanya, bawat hakbang ni Pungay ay kahina-hinala, bawat iwas ng tingin ay sigaw ng pagtataksil. Sa loob ng maraming araw, tahimik niyang minamasdan, binibilang ang oras at distansya, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinadya niyang hayaang makaalis si Pungay upang mabuo ang kumpiyansa nitong walang nakamasid. Sa araw na iyon, nagpasya si Hector Victorino na tapusin ang lahat. Sinundan niya si Pungay sa bawat sulok, bawat makipot na iskinita, hanggang sa humantong ang landas sa pinagtataguan ni Tanggol. Tiyak sa kanyang hinala, agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng presinto. Sa mariing tinig, inutusan niyang maging handa ang kanyang mga tauhan. Walang pag-aalinlangan sa kanyang isip, ito na ang pagkakataong matagal niyang hinintay. Para kay Hector Victorino, ang pagdakip kay Tanggol ay hindi lamang tungkulin, kundi isang personal na digmaan, isang sagupaan na magtatakda ng kanyang pagkatao at posisyon. Nais niyang patunayan kay Miguelito na hindi siya nagkamali, na ang kanyang pangalan ang dapat maging sagisag ng takot at respeto sa loob ng pulisya. Ngunit hindi basta sumusuko si Pungay. Habang naglalakad, mabigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na senyales na para bang may matalim na mga mata na nakatutok sa kanyang likuran. Isang mabilis na sulyap ang nagpakita ng anino. Agad niyang naunawaan, si Hector Victorino ang sumusunod sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang binalaan si Tanggol. Sa isang iglap, kumilos silang lahat, iniwan ang lugar bago pa tuluyang sumara ang bitag. Habang nagmamadali sa madidilim at makikitid na daan, ramdam ni Tanggol ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang unang beses na siya'y hinahabol ng batas. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Nasa tabi niya si Ramon, tahimik ngunit alerto, ang mga matay sinusuri ang bawat sulok. Di naglaon, napansin nila ang isang sasakyang pulis na dahan-dahang sumusunod. Sapat ang distansya upang maiwasan ang agarang pagkakahuli, ngunit malinaw ang layunin. Alam ni Tanggol, isang maling hakbang ay maaaring magtapos sa kanila. Samantala, malamig at kalkulado ang mga utos ni Hector Victorino. Tinara niya ang lahat ng posibleng ruta, hinarangan ang mga kalsada, at maingat na ipinuwesto ang kanyang mga tauhan. Isa lamang ang nasa kanyang isip, lalo pang humihigpit ang lambat. Hindi na mahalaga ang mga tunog sa paligid. Nakapako ang kanyang mga mata sa sasakyang sinasakyan ni Tanggol at Ramon. Para kay Hector, bawat segundo ay mahalaga. Bawat utos ay dapat sundin. Sa wakas, tuluyang na-corner ang grupo ni Tanggol.
Nakaposisyon ang mga pulis mula sa lahat ng direksyon. Nakatutok ang mga baril. Mabigat ang hangin sa tensyon. Ramdam ni Ramon ang bigat ng sitwasyon. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit pilit siyang nananatiling matatag para kay Tanggol. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na nag-isip si Bulldog. Alam niya, hindi na sila makakatakas sa karaniwang paraan. Upang mabuhay, kailangan nila ng hindi inaasahang galaw. Sa isang matinding hakbang, pinasabog ni Bulldog ang bahagi ng lugar. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging pagsabog, yumanig ang paligid, kumalat ang usok at debris, at sa sandaling iyon sinubukan nilang tumakas. Ngunit kasabay ng pagsabog ay sumiklab ang matinding barilan. Nagkaroon ng mabangis na palitan ng putok sa pagitan ng grupo ni Tanggol at ng pulisya. Bawat bala ay nakamamatay, bawat sigaw ay puno ng takot at puot. Tumakbo ng desperado sina Tanggol, Ramon, at ang kanilang mga kasama. Bawat hakbang ay pakikibaka upang takasan ang panganib. Walang tigil ang habol ng pulisya at umalingaw-ngaw ang tinig ni Hector Victorino. Nag-uutos, hinihimok ang kanyang mga tauhan na huwag sumuko. Si Hector mismo ang nanguna sa operasyon. Baril sa kamay, naglalagablab ang mga mata sa determinasyon. Sabik siyang dakpin si Tanggol, hindi lamang para sa batas, kundi upang patunayan kay Miguelito na siya ang pinakamahusay, handang isugal ang buhay upang tapusin ang laban. Sa gitna ng putukan at habulan, nagbanggaan ang takot, tapang at pag-asa. Napilitang magpasya si Tanggol hanggang saan siya lalaban. Nangako si Ramon ng katapatan hanggang sa huling sandali, kahit nakaharap na ang kamatayan. Nilamon si Pungay ng pagkakasala at takot, habang si Hector ay nilamon ng ambisyon upang patunayan ang kanyang halaga. Bawat segundo ay lalong nagpalala ng tensyon, at malinaw, anumang mangyari, hindi madaling maghilom ang mga sugat. Ngunit tila umiikot ang kapalaran. Nabigo ang planong ikorner si Tanggol. Sa halip, si Tanggol ang naging sentro ng mas malalim at hindi inaasahang kilusan. Sa kanyang paligid, ramdam niya, may naglalagablab na galit sa bawat sulok ng lungsod. Apoy ng paghihiganti na kumikislap sa bawat titig. Ang hindi inaasahan ng kanyang mga kaaway ay ang puwersang hindi nakikita na nagtutulak sa kanya tungo sa mas malaking laban. Alam ni Tanggol na hindi lamang pisikal na panganib ang nasa kanyang harapan, kundi isang sabwatan na layong sirain ang kanyang pangalan, pagkatao at kinabukasan. Samantala, mabigat ang bawat hakbang ni Martesa patungo sa San Dimas. Pasan ang konsensya at takot. Alam niyang bawat salitang bibitawan ay maaaring magpalaya sa kanya o magtulak sa mas malalim na kapahamakan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalap ang tapang. Humarap kay Santino at mariing idineklara, hindi si Tanggol ang pumatay kay Erica at sa kanyang dinadalang anak. Ibinunyag ni Martesa ang mga katotohanang matagal na niyang itinago sa sarili. Umaasa siyang kahit kaunting liwanag ay makapasok sa pusong nababalot ng dilim ni Santino. Ngunit nanatiling matigas si Santino. Bawat salita ni Martesa ay lalo lamang nagpasiklab ng kanyang galit. Ang kamatayan ni na Erica at ng kanilang anak ay sariwa pa rin sa kanya, duguan at puno ng sakit. Sa kanyang isip, walang puwang para sa paliwanag o awa. Malinaw ang kanyang hatol. Si Tanggol ang may sala at hinding-hindi siya tatanggap ng ibang kwento. Samantala, sa puso ng Maynila, sumiklab ang malalaking protesta. Ang mga sigaw ng tao ay naghalo sa dagundong ng galit at pangamba. Pinagmamasdan ni Jackie ang malawak na pagtitipon. Ramdam na anumang oras ay maaaring sumabog ang sitwasyon. Nilapitan niya si Roberto at mariing sinabi, kailangang mapatigil ang pagtitipon ngayon, kung hindi darating ang dugo at kaguluhan. Sa ibang lugar, pumasok ang sasakyan ni Mayor Miguelito sa makitid na kalsada. Ngunit agad siyang pinalibutan ng galit na mga nagpoprotesta.
Umalingaw ang mga sigaw, kumalabog ang mga kamao sa bakal ng sasakyan. Sa loob, kumulo ang dugo ni Miguelito. Hindi na niya napigilan ang emosyon. Mura ang kanyang binitiwan. Tinawag ang isa sa mga nagpoprotesta na hampas lupa. Ang salita ay parang langis na ibinuhos sa apoy, lalo pang nagpasiklab ng galit ng tao. Pagdating sa kanyang opisina, hindi pa rin humupa ang galit ni Miguelito. Sa halip, lalo pang tumindi. Sinalubong siya ng kanyang abogado, dala ang balitang lalong nagpasiklab ng kanyang puot. Sa malamig at mabigat na tinig, ipinaliwanag ng abogado na matibay ang kaso ng grupo ni Tanggol. Ang kanilang apela para sa muling pagbibilang ng boto ay solidong nakabatay at may posibilidad na ibunyag ang mga anomalya na matagal nang nakatago. Bawat salita ay parang kidlat na tumatama kay Miguelito. Unti-unting gumuho ang pundasyon ng kapangyarihang kanyang kinapitan. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Bumigat ang kanyang tinig at napuno ng tensyon ang silid. Si Jackie ay pilit na nananatiling matatag, ngunit nilalamon siya ng takot sa loob. Ramdam niya na anumang oras ay maaari silang mawala ng kapangyarihan at lahat ng kanilang pinaghirapan ay maglalaho. Ang mga mata